Sa isang bundok sa Antique, matatagpuan ang pinakadelikadong kalsada na binansagang Killer Curve. Ang tinaguriang Killer Curve sa Hamdik, Antique. Palagim na disgrasya sa lalawigan ng Antique, isang bus ang nahulog sa bangin sa Hamdik. 28 ang patay. Kung meron kaming spirit o elemento na kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin ang mga dala naming gadgets? Wasak na wasak talaga yung loob ng bus. Sa sobrang lakas ng impact, lumabas na dito sa bus. Ano? Tulong? Pinakatakutan ng aswang. Aswang. Kuya, Nakita ko, hindi ako nakita ko nakaupo sila lahat dito. Pagkatapos namin maglibot sa Cebu, naglaan kami ng ilang araw para sa biyahe. Ilang roro din ang kailangan namin sakyan para makarating sa probinsya ng Iloilo. Dinaanan na din namin ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Miagao, kung saan matatagpuan ang nakaukit na mukha ni Hesukristo sa pader nito. Ilang oras lang din mula dito, nadaanan naman namin ang sinasabing bahay ng mga engkanto sa Gimbal na tinaguriang Vanishing Mansion. Dito kailangan ulit namin bumiyahe ng ilang oras para makarating sa probinsya ng Antique. Nagtanong agad ako sa mga lokal dito kung totoo ang kwento tungkol sa mga engkanto sa lugar na to. sa pamatsyag nyo may lain nga ginawa, lain nga spirito? Mayara. Pati amon ka pati kami na kay depende naman sa tao ba? Tsagan nyo mayara, gidya no? Sa kanaka niya ay katoliko ko, mayara. Mm. Kung sa ibang mga reliyon, Oo, sabagay. ay Ayon sa kanila, hindi lang pala isang beses na may nahulog at nadisgrasya dahil marami na palang kaso na ganito bago pa mahulog ang bus dito. kung sa truck ng idamo, Mississippi, bus man to. Bas mo to pamili. Puno ito Tira sa dalom. Nasunog. Sunog. Bukod sa mga kwentong engkanto, isa rin sa rason bakit may nahuhulog dito ay ang mabilis na pagpapatakbo at kakulangan sa road barrier. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Ewan ko kung bakit ang DPWH, once na may accident, puro band-aid solution lang ang nilalagay nila. Dahil sa marami na daw ang pumanaw dito, ay naglagay na rin sila ng pagtitirikan ng kandila para sa mga kaluluwa ng mga nasawi. Dahil na rin sa sobrang taas ng bangin, kaya hindi na rin kayang iakyat ang mga nahulog na sasakyan. Dahilan na mahirap kunin kasi sobrang lalim ng area at saka naipit yung mga pasahero. So yun guys, nandito na ngayon tayo sa spot. Yan, dyan sila nagsisindi ng kandila para sa mga pumanaw dito, sa mga nahulog. Sa katagalan, tinubuan na ulit ng mga puno at halaman ang mga bakas ng pinangyarihan. Kung maririnig nyo, rumaragasa yung tubig kasi maulan dito ngayon tsaka meron daw bagyo. Kita nyo meron pa mga debris dyan sa gilid. Yun yung mga parte ng mga sasakyan na naiwan dito. Dito pa lang sa taas nagkalat na ang mga pilas na bahagi ng mga sasakyan. Indikasyon na malakas ang impact ng pagkahulog ng mga ito. So dalawa yung kalaban natin dito, yung ahas tsaka yung parik. Medyo delikado kasi maulan pa, baka may ahas na rin sa paligid nito. Yan, gubat na talaga siya guys. Tapos yung mga truck, nababalot na rin siya ng mga ligaw na damo. At habang tumitingin-tingin kami dito, nakasalubong namin ang isa sa may-ari ng lupa kung saan nakalagay ang mga sasakyan. Dahil sa likod lang pala ng kanyang bahay bumagsak ang mga ito. Dito na kwento niya sa amin ang mga nangyari at tugma ito sa mga sinabi ng ibang lokal kanina. Tulo ka to, dara kung paano pa daan. Tinanong niya kami kung gusto namin itong makita ng malapitan habang may araw pa dahil pwede niya akong samahan pababa. So dito yung bahay ni kuya guys. Tapos yung likod nito, nandyan lang sa baba yung bus tsaka yung mga na-aksidente. So sasamahan niya tayo, dadalhin niya tayo doon.
Bumaba na kami agad bago pa kami abutan ng gabi. Kailangan din magdoble ingat dahil bukod sa Matarek ay sobrang dulas ng daanan dahil sa ulan na dala ng bagyo. Oh my God. Pagdating sa gitna na tanaw na namin ang mga bumagsak na sasakyan. Kung ano. Yung sa ibabaw lang daw ang makikita pero sa baba nito marami pang iba. Grabe, sobrang hirap dito guys. At nang dumiretso pa kami, nadaanan namin ang ibang parte ng mga sasakyan. OMG. Dito na yung mga debris. Guys, sobrang taas nito. Diretso ba tayo doon? Kasi meron pa. Baba daw sabi ni tatay. Nagbagsakan na din ang ibang puno kaya kailangan magtabas ng mga harang para makadaan kami. Hey guys, kung appreciate nyo yung ginagawa natin dito, please do subscribe. Oh my God, grabe. Sa di kalayuan nakita namin ang mga kable na ginamit sa pagkuha ng mga naaksidente. Sobrang haba nito pero kinakalawang na at natabunan na ng mga damo. Ang hirap ng daan. Uy! Sa kabila pa daw guys. Pagdating sa dulo kailangan pa ulit namin bumaba sa may sapa. Oh my God. Holy shit. Bus. Dito natanaw na namin na mas malapit ang mga sasakyan pero mas mahirap at madulas na ang daan. Guys, ang hirap. Sobrang dulas. Oh shit, ang lambot. Wait lang guys ha. Oh shit. Ang dulas. Gagin, dito na tayo guys. Oh my God. Bumagsak guys. Sobrang lambot ng lupa. At pagdating dito sa baba, ito ang tumambad sa amin. Mga sirang sasakyan na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Grabe, itong hirap dito. OMG. Naghalo ang kilabot at lungkot na nararamdaman ko dahil sa mga nakita kong nagkalat na parte ng bus. Parte ng bus? OMG. So grabe pala yung impact no. Ay ito, upuan. Yung upuan no. So dito yung mga upuan guys. Pati yung ibang parte, naiwan lang dito. Isa to sa pinakamahirap na vlog na ginawa ko guys. Kaya kung appreciate nyo to, please do subscribe para marami pa tayong mapuntang lugar gaya nito guys. Thank you din kay kuya kasi sinamahan niya tayo dito guys. Nagmadali na kami maglibot dahil habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang agos ng tubig galing sa bundok at baka hindi na kami makabalik sa taas. So bukod sa bus guys, ito merong truck tapos yung iba yung motor natakpan na. Yan makikita nyo dito, grabe yung impact sa nangyari. Maaari ring tinanggal ang mga upuan na to para matulungan mailabas ang mga pasahero. Sobrang iba yung feeling dito guys. Medyo creepy yung feeling kasi para na siyang graveyard. Tapos mamaya try natin mag-investigate kasi for sure hindi lang dito yung merong imprint. For sure pati sa taas meron din. Pero dito sobrang iba yung feeling. Sobrang bigat ng feeling. Mag-iiba talaga ang pakiramdam mo pag nakatayo ka na sa harap nito na parang may sumisigaw sa loob ng isipan mo. Una yung sa top. So meaning na-press talaga sila. Kasi yan makikita niyo dyan merong bato. Yan yung yumupi dyan sa bubong banda. Tapos yan, wasak talaga siya guys. Dito pa yung crystal cover nitong aircon bus na to. Dito pa. Tapos sa sobrang lala ng impact siguro, pati yung makina niya, dito na guys. Meron pa ditong gulong guys, dito sa baba. Nagsitanggalan na rin ang mga parte ng makina at gulong nito. Sa sobrang lakas ng impact, lumabas na dito sa bus. Kasi yung ibang upuan nandito pa Yan mga upuan yan guys. So literal siya na graveyard. Yung sa driver side, wasak na talaga guys. Naghalo na rin ang ibang gamit ng mga dating pasahero sa mga basura dito. Meron pa ditong upuan. So yan yung mga upuan na galing sa loob. So meaning tumalsik talaga yung mga pasahero. Tapos dito, meron din yan sa labas. So sobrang layo na yan guys. So biruin mo nandito yung bus. So papunta siya dun. So dun siya tumilapon. Mahirap na rin kasi pasok pa dun kasi medyo malakas na yung tubig. Medyo delikado kasi pag umakyat pa tayo baka biglang lumakas yung tubig. So anytime pwede kami ni kuya ma-trap dito. Nakakakilabot makita ang loob na parte dahil matindi ang pagkayupi nito lalo sa gitnang bahagi.
Ayun yung mga aircon nila. So sira-sira na rin siya. Wasak talaga guys. Mga parte ng bus. Ayoko siyang ma-imagine kasi masaklap. Sa mga drivers natin, please mag-iingat tayo sa pagmamaneho, sa pagdadrive. Kasi gaya nga na sa helmet collector, lagi daw tayo mag-ingat kasi yung aksidente, nandyan lang yan sa paligid. Iingat talaga tayo sa pagdadrive kasi merong mga taong naghihintay sa atin sa bahay natin, mga minamahal natin. Isipin natin sila kasi yung aksidente hindi natin alam kung kailan mangyayari guys. Please mag-ingat kayo guys kasi maraming buhay yung nawala dito. So ngayon, try natin mag-investigate. Antayin lang natin dumilim. So magdo-drone muna ako tapos try natin mag-investigate dito. Pagkagat ng dilim, nagsindi agad ako ng kandila at nag-alay ng dasal. Nilatag ko na din ang mga gamit para sa investigasyon at para sa aking kaligtasan. Humingi ako ng tulong sa mga paranormal researchers sa lugar na to. So time check ngayon, it's already 12:09 ng hating gabi. Niwan ko muna si Dayan kasi medyo sumama yung pakiramdam niya. Instead, sumama ako ng mga paranormal dito sa Antique. Dito kasama ko yung Haunted PH para safe tayo. Bago kami magsimula, may mga binigay sila sa akin ng mga ginagamit ng mga nakakatanda dito sa Antique. Kasi itong luya is dito sa amin sa Antique is ginagamit siya para kontra usog ba. Okay. Kung katulad kung may ma-encounter ka ng mga tao or ano man dyan, na mga elemento or ano, at least di sasakit yung tiyan mo o yung ulo mo, hindi ka magkakasakit in short. Langis. Uh-huh. Nag-i-indicate na pag may malapit daw na elemento gaya nung kinakatakutan na aswang. Aswang. May tendency raw na bubula. Pag bumula to na habang naka-stable siya or naka-idle na nakalapag lang, medyo delikado. Pagkasimula pa lang namin, ito agad ang nangyari. Kung meron kaming espiritu na kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin ng mga gadgets na nandito? Bigla nitong pinatunog ang dead bell at hindi mapigilan ng isa naming kasama ang kilabot niya, sinyales na andito na sila. Gaging lala. Oh! Uy! Yung REM pad guys. Bukod sa dead bell, sumagot din ito sa dalawa pang gadgets. Nandito nga sila men. Ilawin niyo nga yung motion ball. Tsaka may ano. Ayun na yun oh. remote. Yan lang. REM pad oh. At dito namin mas lalong nakumpirma nang may sinabi na ang isa naming kasama. Hindi, pagdating pa lang natin. Tol, pagdating natin, nakita ako, hindi ako nakita ko nakaupo sila lahat dito, tol. Kaya tinanong namin agad ito para makasigurado at nagulat kami sa sagot nito. Pwede ba naming malaman kung kayo ba yung nadisgrasya dito? Pwede bang patunugin yung bell ng 2 beses? Yes. Grabe, hindi na yan. Sila talaga. Kaya nga sabi ko, nakaupo sila dito kanina pa. Pasensya kid. Pwede po bang malaman kung marami kayo dito, ikaw lang mag-isa? Kung isa ka lang po, patunogin mo 1 beses. Kung marami po kayo, 2 beses. Dito kailangan namin alamin kung sino o anong uri ang sumasagot sa amin. Isang elemento. Elementals nga yung nandito. So tama yung madami sila. Dito kami mas lalong kinabahan dahil marami sila dito. Ibig sabihin, hindi lang espiritu. Kaya sinubukan kong itanong ang mga sinasabi ng lokal sa akin kanina kung magtutugma pa rin ang sagot nila. Kayo po ba yung rason bakit nalalaglag dito yung mga vehicles? Yan guys, makikita nyo dito wala kaming hawak. Si Kuya David, flashlight po yung hawak niya. Si Kuya Bones, EMF. Wala. Ayun What na. the heck? Gusto talaga nila mag-engage sa'yo, Clint. Parang yung nagigets ko sa kanila ngayon na bagong mukha si Clint. Kaya, Medyo naaliw sila sa'yo. Medyo oo. parang gusto nila yung engagement na ginagawa mo. Sobrang active ng mga sagot dito at imposibleng nagkataon lang ito dahil nung nagpunta dati ang mga kasama ko, dito din umilaw ang ghost ball nila kung saan nakapwesto ang dead bell ko. So ngayon mga content, magsisindi tayo ng kandila at
Tatry natin makipag-communicate. Uy, Oh my lakas. Dito kami mga content. Nandito si David, si Bones, ako. Nakita ako dito, guard. Nagulag, guard. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong dumadami ang gadgets na pinapatunog nila. Yan, no? Doon talaga nila. Yan sa magkakasama. Di, yan, no? Iba talaga yan eh. Hmm? Kaya sinubukan namin kung pwede silang kausapin sa spirit box para makakuha ng mas malinaw na sagot. Pwede po ba namin kayong kausapin gamit yung spirit box? Yes. Kaya hinanda na namin agad. Pwede po ba namin malaman kung may kasama kaming elemento o spirito na nandito ngayon? Hindi ito sumasagot kaya sinubukan namin sa kanilang lingwahe. Pwede namin mabalaan kung may elemento o spirito kaming upo di subong? Sumagot ito gamit ang tatsulok at maya-maya lang. Ano? Tulong? Tulong, no? Ano pong klaseng tulong yung kailangan nyo? Kailangan nyo po ba ng dasal? Kinanglan nyo ang... Yes. Yes, oh. Green. Kailangan nila ng dasal? Lahat. Lahat. This time sumagot ito gamit ang spirit box at tatsulok. Pero habang kinakausap namin sila, may naramdaman na palang kakaiba ang aming kasama. Okay ka lang, kuya? Relax muna. Ano naman Huh? balahibo? Shit, yung goosebumps ni kuya. Ano ulo? Yung pagsabi niya ng ano lahat, Gagi, ikaw galing rapid dun eh. Magamu ka rin. Gagi, delicates ka pa. Bigat na, kuya. Ano ka? pero okay. Di distance ano eh. Oo, Ano dun lang ako. Oo, relax muna. Kaya pinalayo muna namin siya para hindi lumala. Pinut. Ha? Pinutol. Yes. Huwag natin putulin yung conversation men. Kasi pangit sa kanila yan eh. Kaya nga eh. Nakabulin tayo niyan. Kaya pinagpatuloy namin ang pagtatanong at sinubukan namin ang tinuro sa akin ni Sir Ed. Ilan tayo dito? 5? 5. Wait lang. Try natin. Kung dito natin malalaman kung espiritu, ano to eh. Mako-confirm natin. Pwede nyo po bang sabihin kung ilan kami dito ngayon? Ilan po kami dito ngayon kung nakikita nyo kami? Umilaw na naman eh. Yes. Uy! Oo, parang limang. 5? Oo. Oh Pero parang my 5 yun eh. God. Pero parang slang kasi yung pagkasabi. 5? Sabi 5 ako. Tugma ang sagot nito sa bilang namin dito at nang tinanong namin kung kaya nitong pangalanan ng isa sa amin, ito ang nangyari. Kung 5 kami di kabilog, subong, pwede nyo ihambal ang isa sa pangalan namon? Alvin? Alvin? Alvin yun, pre. Siguro ito nakikita niya kasi nakakaramdam ka eh. Siya yung nakakita eh. Hindi lang totoong pangalan nito ang sinabi niya, pero pati ang palayaw, kilala niya ito. Pwede mo liwaton? Ito ang binabanggit nila dahil siguro nakikita sila kanina pa ng aming kasama. Nakita ako ha. Hindi ako nakita ko nakaupo sila lahat dito. Pwede po ba namin malaman kung paano kayo lumisan? Lumisan. Bus? Bus, klaro bus. Tugma pa rin ang sagot nito pero may nakikisaling iba sa aming pag-iimbestiga. What the heck? So sila nga yun nandito. May iba na nandito na totoo yung nararamdaman ko. Pero may nakikisalamuha na Kaya nga, parang ano eh. maliban mga sa multo, spirit, may sumasalamuha na makulit lang, nangungulit. Maganda to, mag-alayan ulit ng dasal pa din. Tapos para naman sa mga elemento. Oo, mamaya pag alis natin. Uy, sabi sa'yo eh. Alam ng elemento na alam na natin, pinag-uusapan sila at iniisip. Kuya, Mas lalo nang dumadami ang nakikisali kaya sinubukan na itong pakiusapan
ni Kuya Alvin. Hindi, ora kami rigya, kilala mo man kami Tawag na kayo ng tawag ng pangalan ko Oo nga, pero, di ba? Hindi kami nandito para mambastos. Elemento na yan. Ora kami rigya nagagto para mang sabad Manan naman nga hindi kami dapat rigya. Kay inyo dyan nga lugar, kag respeto kami, nagre-respeto kami sa lugar nyo. Huwag lang tayong kung may mga kasama kayong kaluluwa na gustong tumawid o may pinapahirapan kayo, sana naman huwag na. Dahil isa lang ang Diyos nating lahat, di ba? Kalma tayo ng konti, hindi kami nakikipag-away, nagtatanong lang kami. Kung siya ngayon, saka hindi naman na ayaw niya nandito tayo, pero medyo lang. Tataka lang yan. Nagtataka, saka akala niya parang feeling ko kay Clint rin siya na Truck. na Pero sa bell pa lang kanina. at saka naninibago kay Clint. Yes. Yes. So tama ka. Nag-response Mag-ukaw sa aman nga imaw. Ora Mananaguro nga hindi taga-Rigya. migo natin dyan, migo dyan. Atan dya. Kaya nag-alay na kami agad ng dasal bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya. Pero habang nananalangin kami dito, hindi pa rin ito tumitigil. Akala ay kami ay kaaway o ibang tao, hindi po kami iba. May tao sa kandila. Siya lang hindi namamatay. Kanina pa yung hangin. Kaya kinailangan na agad magdasal ng Latin. Sator arepo tenet opera rotas. Sator arepo tenet opera rotas. Gabayan kami at huwag kaming sasamahan ang mga anghel. Kami ay gagabayan. Gagabayan si Clint, ang kanyang asawa, kung saan man sila mapadpad. Sancti Michael Arcangelo, defendenos in prolio. Contra nequit iam et insidias diaboli, estu presidium, imperet illi Deus, supplices et precamor, satanam aliosque, in nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Ano man ang sikretong bumabalot sa lugar na ito ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita.